Nasa room 502 ang gagong iyon. Naibigay ko na sa'yo ang card. Huwag mong sabihing sinabi ko sa'yo. Luke, kayong dalawang gago. Akala niyo bulag ako? Aba, narito ang malas. Honey, bakit mo siya tinatawag na malas? Wala kang alam. Ang malas ng babaeng ito ay nakakatakot talaga. Ano man ang sabihin niya ay nagkakatotoo. Halimbawa, nang pilitin siya ni Mr. Jones sa isang arranged marriage, tumanggi siya ng diretsyo at may bumulong lang, nahulog ang matanda sa hagdan. At alam mo ba, napunta siya sa ospital ng 3 buong linggo. Dahil nandito ka na at wala akong pakialam, bakit hindi tayong lahat ay magsaya ng magkasama? Panaginip mo yan! Mula ngayon, tapos na ang aming engagement. Ako, si Nora, ay mas gugustuhin pang manatiling single magpakailanman kaysa makisama sa basurang tulad mo na nandadaya. Isinusumpa ko kayong dalawa na tamaan ng kidlat. Bukas, tatanggalin natin ang engagement. Kung hindi, ipapaskil ko ang iyong buhok na nangangalirang, nag-i-smoking na itsura sa bawat pangunahing website sa lungsod para makita ng lahat. Magsaya ka! Sa iyong bagong itsura. Nora, ikaw na malas. Hindi kita palalampasin ito. Ako, ang CEO ng Sterling Group, ay talagang na-set up at ninakawan pa ng damit at telepono. Kung hindi ko mapapakancel ang engagement na ito, palitan ko ang aking apelyido. Hindi, kailangan kong humiram ng telepono at makipag-ugnayan kay Mr. Carter. Ingat! Salamat, Pulubi. Pulubi? Ako, ang iginagalang na CEO ng Sterling Group, isang taong mahalaga, napapaligiran ng mga alila. Magandang araw, Mr. Sterling. At ngayon ay napagkakamalan akong isang pulubi. Nora, ikaw na walang utang na loob na apo? Ano ang ginagawa mong nagkakagulo dito? Lolo, may ebidensya ako laban kay Luke na gumagawa ng masama. Ngayon, kailangan kong i-break ang engagement sa kanya. Ikaw na kahihiyan. Ang pamilyang Jones ngayon ay umaasa ng buo sa mga resources ng pamilyang Davis para patakbuhin ang lahat. Mga koneksyon sa negosyo, lahat ay nakadepende sa kanila. Sa paggulo mo, sinisiraan mo ba ang buong pamilyang Jones? Humingi ka ng tawad kay Mr. Davis. Ang kasal na ito ay magaganap gusto mo man o hindi. Mula nang pumanaw ang aking ama, kinuha mo ang kumpanyang kanyang itinayo mula sa wala at inagaw ang kontrol. At ngayon, para umangat sa lipunan, gusto mo akong pakasalan si Luke, ang basurang yon. Tinitingnan mo ba akong tao? Ngayon, mas gugustuhin kong pakasalan ang isang pulubi kaysa pakasalan si Luke, ang basurang yon. Kukuha ako ng marriage certificate kasama siya ngayon. Kakasal ako sa kanya ngayong araw. Paumanhin? Hindi ko talaga binalak magpakasal. Humanap ka na lang ng iba. Pakiusap, kailangan mo akong tulungan. Hindi mo ba nakikita? Pinipilit ako ng lolo kong pakasalan ng isang gago. Kung ikakasal ako sa'yo, pakitang tao lang yon para tumigil na sila. Magiging peking kasal lang tayo sa loob ng 1 taon. Pagkatapos noon, maghihiwalay tayo ng maayos. Ano sa tingin mo? Bibigyan kita ng magaan na trabaho, kasama ang tirahan at pagkain. Di ka na magtatrabaho sa labas. Ano sa palagay mo? Wala kang mawawala. Huwag mo akong sisihin kung magiging seryoso ako. Iuutos kong lumuhod ka ng 1 tuhod ngayon din at mag-propose ka sa akin. Hindi pwede. Mahal, pakasalan mo ako. Bakit ko bigla nasabi yon? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, malas ako. Ano man ang sabihin ko, nagkakatotoo. Sige, tinatanggap ko ang proposal mo. Kung babaliktad ka sa usapan, sana'y tamaan ka ng kidlat. Ikaw. Ako. Pahiramin mo nga ako ng telepono mo. Pagkatapos nating kumuha ng marriage license, ibabalik ko sa'yo. Ngayon, kung maglakas loob kang pakasalan ng pulubing ito, lumayas ka sa pamilyang Jones. Mula ngayon, putol na ang ugnayan natin bilang pamilya. Ang pamilyang Jones ay hindi magbibigay sa iyo ng kahit isang kusing. Sige, aalis na ako. Ang pamilyang isasakripisyo ang kaligayahan ko
Para lang umangat sa lipunan, ang huling lugar na gusto kong mapabilang. Kahit wala ang pera ninyo, kaya ko pa ring mabuhay ng maayos. Tara na. Ikaw, magsisisi ka rin. Ano ba naiisip ko? Bigla na lang akong ikinasal. Hindi ba dapat hindi ako lumabas ngayong araw? Sa totoo lang, pagkatapos mong mag-ayos, ang gwapo mo pala talaga. Ibang-iba ka talaga sa itsura mong lugmok kanina. Sa pagpapakasal mo sa akin, swerte mo. Mula ngayon, ako ang bahala sa'yo. Hindi kita hahayaang matulog sa kalsada ulit. Napaka-engganyo ko sa buong pangyayari. Gutom na gutom ka na siguro ano. Halika, libre ko na yan. Isipin mo na lang yon bilang pasasalamat ko. Dahil tinulungan mo ko sa munting palabas na yon. Di ako gutom. Bigay mo yung cellphone mo. Cellphone ko? Para san? Paano ka naman hindi magugutom? Kailangan mo ng pagkain para lumakas ka. Masama sa'yo ang magpalipas ng pagkain. Halika na, kumain na tayo. Sige na nga. Pwede na, kakain na tayo. Pero pupunta muna tayo sa Imperial Hotel. Sa Imperial? Alam mo ba kung gaano kamahal yung lugar na yon? Ang average na bill doon nagsisimula sa 6 na numero. Yung maliit kong kumpanya, yung cash flow hindi kakayanin yung ganong kalaking gastos. May problema? Wala namang problema sa akin. Ang pitaka ko ang may problema. Bahala na. Sumama naman siya sa munting palabas ko. Ipapasan ko na lang ngayon at malaking dagok sa pitaka ko to. At igagrant ko na lang yung gusto niya bilang pasasalamat. Sige, tara na. Pupunta tayo sa Imperial. Libre ko ngayon. Oy, Mr. Sterling, nakontak din kita. Simula nang mangyari yung insidente, hindi kita makontact. Grabe na yung pag-aalala ko. naambush ako habang nag-iimbestiga ng palihim. May gumalaw sa preno. Alamin kung sino ang gumawa. Siguraduhing maayos sila. Opo. Kapag tapos na, sunduin mo ko kaagad sa Imperial Hotel. Opo, Mr. Sterling. Heto, kunin mo itong black card. Magpa-reserve ka na ng mesa. Tatapusin ko lang tong negosyo at magkita na lang tayo doon. Hindi na kailangan. Kung ako ang manlilibre, ako ang magbabayad. At saka, pulubi ka lang naman. Saan mo nakuha yung ganong card? Hindi ba yan peke? Gagana yan. Huwag kang mag-alala. Naku, kung hindi nga ba si Miss Jones? Pinatalsik ka na sa pamilyang Jones. Anong lakas ng loob mong magpakita dito sa Imperial Hotel? Sa lugar na ganito, siguro nandito ka para makikain ng libre, o baka naman, umaasa kang swertehin dito at makakita ng mayamang lalaki. Ang ganda ng pagkikita natin dito. Kahit na sa lugar na ganito. Kayong dalawa, ang magkasunod na tambalan yung may buhok na parang balahibo at madilim na aura. Ano, Mr. Davis, nandito para ipagmayabang ang bagong babae mo? Kung hindi mo ginawa ang mga kalokohan mo, maiiwan ba ako sa ganon? Nora, iminumungkahi kong alamin mo ang lugar mo. Humingi ka ng tawad sa akin at kay Chloe ngayon din. At burahin mo na ang anumang balak mong kanselahin ang ating engagement. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang kahabag-habag na maliit na kumpanya mo ay mabangkarote sa isang gabi lang. Naiintindihan mo? Ay, sandali. Tama nga, narinig ko na kamakailan sa init ng ulo mo ay ikinasal ka sa isang hamak na pulubi. Kung tatanungin mo ako, kung sinusubukan mo na makuha ang atensyon ko, hindi mo naman kailangang bumaba ng ganito. Tama ba? Magsumamo ka sa akin at baka ako ay mag-isip na kunin ka ulit bilang babae ko. Nora, ganun ka na ba kaparehas? Hindi ba? Ang pangit naman ng panlasa mo hanggang sa isang pulubi sa kalye. Ay tatanggapin mo? Gumagala-gala siya buong araw. Malamang tira-tirang pagkain mula sa kanal ang kinain sa bawat pagkain. Puno siya ng mikrobyo. Ang pagiging kasama niya, hindi ba nakakadiri lang yun? Bantayan mo ang dila mo. Ingat ka, ang karma ay malupit. Lalo na ikaw, mag-ingat ka, o baka masabuyan ka ng masama. At ikaw, bantayan mo ang sinasabi mo, bantayan mo ang dila mo, o baka mahulog. Ikaw, Ay. Nora, ikaw ang magbabayad ng damit ko. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. dahil lahat ito sa iyong malas, bruha ka, bru. Ang florera na ito ay nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. Ikaw ang dapat magbayad nito. At ang damit ni Chloe ay pasadyang gawa. Nagkakahalaga ito ng daan-daang libong dolyar. Ay, ikaw rin ang may kasalanan yan.
Kung hindi ka maglalabas ng pera ngayong araw, hindi ka makakaalis, kahit saan. Kayo ang unang nang asar sa mga tao. Nararapat lang sa inyo yon. Bakit ako ang dapat sisihin? Bakit hindi? Dahil ikaw ang nagdala ng malas. Alam ng lahat na ikaw ay isang kilalang malas. Hindi pwedeng magdala ka ng malas, tapos ayaw mong magbayad. Sa oras na yon, ang kahabag-habag na maliit na kumpanya mo ay wala nang matitirang reputasyon. Nora, kung hindi mo maibibigay ang pera ngayong araw, huwag ka nang umasang makalabas ng Imperial Hotel. Ang halagang ito ay hindi sapat, kahit para sa isang piraso ng bestidang ito. Ikaw ay isang kahihiyan. Anong klaseng eksena ang ginagawa mo rito? Kakalabas mo lang sa pamilyang Jones at nagkakagulo ka na? Anong lakas ng loob mong bastusin si Mr. Davis dito? Mr. Davis, nakikiusap ako ng tawad. Kasalanan lahat ito ng tangang babaeng ito. Nakagalit niya kayo. Ako ang magbabayad ng kabayaran. Ako ang magbabayad. Nora, lumapit ka rito ngayon din. Humingi ka ng tawad kay Mr. Davis at kay Miss White kaagad. Ako ang magbabayad nito para sa'yo. Pero kailangan mong ipangako sa akin na pakakasal ka bukas sa pulubing yun. Maging mabait ka. At makipagkasundo kay Mr. Davis. Mr. Jones, Ikaw ay isang makatwirang tao. Nora, mabuti pa'y maging matino ka. Gawin mo lang ang sinasabi sa'yo at malilimutan na natin ito. Kung hindi, yang maliit mong kumpanya ay tapos na. Hindi ako maghihiwalay, at tiyak na hindi ako hihingi ng tawad. Kung akala nyo na pakakasalan ko ang isang ang tulad ni Luke, kailangan nyo muna akong patayin. Ang perang ito, ako ang bahala. Hindi ko kailangan ng pekeng kabaitan nyo. Ikaw ang bahala? Sa limitadong kakayahan mo, kaya mo bang mag-ipon ng ganoong kalaking halaga? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang paghihiwalay na ito ngayong araw, dadaanin mo yan. Kung hindi, wala kang makukuhang kahit sentimo sa akin. Hahayaan kitang tumayo rito at magmukhang tanga. Mr. Jones, sa tingin ko hindi siya susuko hanggat hindi siya lubusang nabibigo. Hindi mo na dapat siya masyadong pabayaan. Kung hindi niya maibigay ang pera ngayong araw, dapat lang nating bigyan siya ng tamang leksyon. Hindi ko alam kung gagana ang card na ito, pero wala akong ibang pagpipilian ngayon. Kailangan kong subukan ang lahat ng makakaya ko. Sinong nagsabing wala akong pera? Gamitin mo ito para magbayad. Ito ay ang Supreme Gold Card ng Imperial Hotel. Narinig ko na ang card na ito ay nangangailangan ng one-time na deposito na 1 bilyong piso para sa mga top tier na VIP para makakuha nito. Sa buong Oak Haven, ilan lang ang makakakuha nito? Hindi pwede. Paano mo nakuha ang card na ito? Naiintindihan ko na. Kaya nagdala ka ng peking card para lokohin ang lahat. Hoy, Nora, ang card na ito. Hindi kaya. Ang pulubi mong asawa nakita ito habang naghahalungkat ng basura at binigay sa'yo ang peking card para magpasikat sa Imperial Hotel. Nagdala ng peking card at akala mo totoo? Wala ka sa sarili mo? Sige, maghintay lang. Dinala ko ang card reader. Ang payo ko sa'yo ay aminin mo na nagkamali ka at mag-apologize. Tapos, ang buong bagay ay matatapos. I swipe mo. Ha 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 ha. Sabi ko sa'yo, sinubukan mong lokohin ako ng peking card. Ang card ng pulubi hindi kailanman magiging totoo. Nora, akala ko ito ay espesyal. Pero ito lang isang walang kwentang card na hindi maswipe. Pumunta ka rito para mapahiya, hindi ba? Hindi sapat ang pagpapakasal sa pulubi? Ngayon nagdala ka ng peking card para magpanggap na mayaman. Hay naku, Sabi niya gagana. Subukan mo ulit i-swipe. Mali ang ginawa mo. susubukan ko ulit. Ha 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 ha. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang peke ay peke. Peke pa rin kahit 100 swipe. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ang tingin mo sa sarili mo ngayon? Tinanggal ng pamilyang Jones, nakapag-asawa ng pulubi. Kahit na totoong black card ito, at mayroon ka, may swerte ka bang gamitin ito? Huwag mo siyang tawaging pulubi. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Ano ang karapatan mong iloko siya? Ano ang karapatan mong iloko siya? Ano kung minamaliit ka namin? Iyon ang katotohanan. Ang taong walang bahay na hindi makabili ng pagkain. Anong kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Ganito ka ba desperado? Kahihiyan ka. Ganito ba ang pagpapalaki ng pamilyang Jones sa'yo? Nagsisinungaling? Nagdala ng peking card para mapahiya dito? Ngayon, paparusahan kita. Paano mo nagawa ang pag-abot sa taong pinoprotektahan ko? Ang kapal ng mukha mo. Ulubi ka? Haharang ka pa sa akin? Bitawan mo ako. O sasapakin kita. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ha? Hoy, hindi ba't ito si asawa ni Nora na pulubi? Nagdadamit Ginoo ka pa.
Ano to? Nandito ka para magpakabida. Dapat alam mo ang lugar mo at kung ano ang halaga mo. Eksakto. Ang pagdadamit Ginoo ay hindi maitatago ang amoy ng kahirapan sa buto mo. Ang payo ko, huwag kang makialam sa hindi mo dapat pinakikialaman. Iwasan mo na ang kahihiyan mamaya. Totoo ang card na ito. Hindi kayang i-process ng POS machine ninyo dahil masyadong mababa ang clearance nito. Hindi lang talaga nito makilala ang isang Supreme Black Card, ganun lang. Ano? Masyadong mababa ang clearance? Ang galing mo talaga. Sigurado ako na itong card na ito ay isang bagay na pinulot mo lang sa halagang 5 piso sa isang tiangge. Niloloko niya ako. Huwag niyo siyang hamakin. Huwag husgahan ang isang tao sa kanyang itsura. Ang kanyang mga magiging tagumpay ay higit pa sa anumang maiisip ninyo. Kunin ang tagapamahala. Walang saysay ang pagtawag sa tagapamahala. Peke ay peke. Kahit tawagin mo ang tagapamahala, peke pa rin yan. Ikaw dapat tumigil ka na sa pagpapanggap, okay? Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Mr. Carter, mayroon kang 3 minuto. Agad na magmobilisa ng pondo para makuha ang Imperial Hotel. At saka, kunin ang tagapamahala nila rito para asikasuhin ang mga asukal na asong kumakagat sa lahat. Hahaha. Hoy, Nora, saan mo nakita ang ganyang siraulo? Napakahirap na ba ng buhay mo? Kaya naghihibang ka na ngayon? Dinala mo ang iyong, asawa mong CEO sa ospital? Magpa-psychiatric examination ka. Kunin ang Imperial Hotel. Paano mo ba naisip yan? Kunin ang isa sa loob ng 3 minuto? Isang hotel na ganito kalaki? Nagsasalita ka ng kalokohan. Sobra na talaga. Eksakto. Huwag mong isiping ang pagbabasa ng ilang mga nobelang CEO na mapang-api ay magpapaisip sa'yo na ikaw ay isang makapangyarihang CEO. Nagpapapansin ka rito. Kanino ka ba nagpapa-impress? Tama na, Nora. Tingnan mo itong pulubi na nagsasalita ng kalokohan dito. Hindi ka ba nahihiya? Ang dating mukha ko ay lubos na kahihiyan. Tigilan mo na yan. Ang pagmamayabang mo ay sobra na. Paano pa tayo makakapag-ingat ng mukha? Kunin na lang natin ang pagkakataong ito at umalis na tayo rito ng mabilis. Halika na. Kaladkarin niyo ang 2 siraulo na ito para sa akin. Huwag kang dumikit na parang sticky plaster at ayaw umalis. Dito sa Imperial Hotel, ang mga pumapasok at lumalabas ay pawang mga mataas na opisyal at maharlika. Sino sa kanila ang kaya mong saktan? Kung magkakagulo ka, walang makakapagligtas sa'yo. Hindi na kailangang madaliin kaming umalis. Ang Imperial Hotel na binanggit mo ay nakamit na nga ng akin at naging ari-arian ng aming pamilya. Dilat na dilat ang mga mata mo at tingnan kung sino talaga ang palalayasin. Sandali lang. Lumabas ka na ngayon. Paano ka nakapagmamayabang ng walang hiya na ikaw ang bagong may-ari? Sa palagay ko, wala ka talagang pag-asang baliw. Nora, hiwalayan mo na agad ang siraulo na ito. Tama na. Dahil ayaw mong umalis, palayasin mo na lang siya. Tigil. Pakawalan mo siya. Mr. Wright, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Dumating ako partikular para salubungin ang bagong CEO na nakakuha ng Imperial Hotel. Ay, kung maaari kong itanong sa inyong lahat, sino ba ang bagong CEO ng Imperial Hotel? Si Mr. Sterling. Ahem, Ang pangalan ni Mr. Davis ay may S din, tulad ng Sterling. Baka naman ikaw ang bagong CEO, Mr. Davis? Kailan ko nakuha ang Imperial Hotel? Kahit sino ang kumuha, agad na naging CEO ng Imperial Hotel at pinalayas ang nakakainis na mag-asawang iyon, sina Nora at siya, ay panalo. Tama. Ako nga. Kaya si Mr. Davis pala. Taos puso kong paghingi ng paumanhin. Mula ngayon, ang lahat ng bagay sa Imperial Hotel ay aasa sa iyong maingat na pamumuno. Huwag muna tayong mag-usap tungkol sa pamumuno. Una, ayusin mo ang 2 ito para sa akin. Kanina lang, ang 2 ito ay hindi gumalang sa akin, ang CEO. Hindi ba iyan hindi mapapatawad? Hindi mo ba narinig si Mr. Davis magsalita? Nandito pa rin, nakakasagabal. 2 walang alam, kawawa naman. Lumabas na kayo ngayon din. Pag-isipan mong mabuti kung kanino ka nagsasalita. Isang walang kwentang tao na walang koneksyon ay nangahas na magsalita sa akin ng ganyan? Hindi ka nga karapat-dapat na tingnan ko ng 2 beses. Lumabas ka agad. Luke, isinumpa kita na mapahiya ka sa harap ng publiko sa susunod na segundo at mabuwal ng nakadapa. Kahit sino ang mangahas na sumulong ay magkakaganoon din. Nangahas kang sumpain ako? Magsisisi ka. Hintayin mong makahanap ako ng paraan para mapatahan ka. Luke, ayos ka lang ba? Putang ina mo, sinusumpa mo pa rin ako? Ngayon, ipapatahan ko ang bibig mo at tingnan natin kung mangahas ka pang sumpain ako. Kahihiyan. Ang iyong walang ingat na salita ay nagdudulot ng pinsala. Ngayon, hayaan si Mr. Davis na magbigay sa iyo ng tamang leksyon. Nasaan ang mga guwardiya? Anong ginagawa ninyo nakatayo lang diyan?
Hulihin sila at bugbugin ng husto. Itapon sila palabas. Ako ang inyong CEO. Dapat matagal ka ng pinagbigyan. Tingnan mo ang sarili mo. Sino ka ba para hamunin si Mr. Davis? Ginoong Jones, bilang sarili niyang lolo, hindi mo ipinagtatanggol ang sarili mong apo. Sa halip ay tinutulungan mo pa ang mga dayuhan na siya'y hamakin at pinipilit siyang pakasalan ang isang basura. Kaya karapat-dapat ka pa bang maging lolo niya? Dinidisiplina ko ang sarili kong apo. Kaya anong karapatan mo, isang dayuhan, na makialam? Apo mo siya. Hindi isang panangga para umangat ka sa lipunan. Para magpasikat sa pamilyang Davis, handang-handa kang isakripisyo ang kaligayahan niya. Wala bang kumakalabit sa konsensya mo? At kayong lahat mga sipsip, akala nyo makakadyot kayo sa taong nasa ibabaw at magpapaamo sa makapangyarihan dahil lang konti ang impluensya nyo? Yun na ba ang tingin nyong talento? Mga basurang tulad nyo ang sumisira sa kalagayan ng lipunan. Tigilan mo yang pagmamalinis. Sa mundo ko, ang mahalaga ay kapangyarihan at koneksyon. Dahil hindi mo alam ang mabuti para sa iyo, bigyan na lang kita ng trabaho. Kukuha ako ng mangkok ng aso para dito para makapaglimos ka ng maayos at kahit papaano, ang pagpunta mo sa Imperial Hotel ay hindi masasayang ng lubusan. Mabait si Ginoong Davis na inaalok ka ng pagkain. Bakit hindi ka lumuluhod para humingi ng tawad? Huwag kang walang utang na loob kapag binibigyan ka ng mukha. Nora, sinira mo ang gown ko at dahil hindi mo kayang bayaran, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Baka sakali ay maawa ako at patawarin ka. Nakatingin ka pa sa akin? Binabalaan kita, kapag hinawakan mo siya, babaliin ko ang dalawang kamay mo. Luke, tingnan mo, binubuli niya ako. Madungis na pulubi. Gusto mo bang tumawag ako ng tao para bugbugin ka hanggang sa? Sino ang may kapal ng mukha na manggulo sa Imperial Hotel? Ay naku, hindi ba ito si Ginoong Carter mula sa Sterling Empire? Isang karangalan na narito ka. Tamang-tama ang pagdating mo, sapagkat inaayos lang namin ang isang walang modo na pulubi na hindi alam ang lugar niya. At pasensya na sa hindi magandang tanawin, humihingi kami ng paumanhin dahil nasaksihan mo ang kalokohang ito. Ginoong Carter, kumusta? 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 Nais ko sanang malaman kung naaalala mo ang Davis Group. Ang aking ama ay kamakailan lang ay nakipagtulungan sa inyong kumpanya. Kaya masasabi nating may konting koneksyon tayo. Napakaliit ng Davis Group para maging karapat-dapat na makipagtulungan sa punong tanggapan ng Sterling Empire. Tungkol naman sa pakikipagtulungan sa aming mga sangay, iyon ay palaging hinahawakan ng mga tauhan. Kaya kung may negosyo ka, pumunta ka sa isang sangay para humanap ng tao at huwag kang manggulo dito. Nabigo ako sa aking tungkulin dahil naantala ang mga kasunod na bagay tungkol sa pagbili ng Imperial Hotel na nagdulot sa iyo ng abala, kaya hinihintay ko ang iyong parusa. Ginoong Carter, pulubi lang ba sa kalye yan? Paano siya posibleng maging yung? Kukuha ng Imperial Hotel? Eksakto. Mr. Carter, mali ka siguro. Pulubi lang siya. Walang matitirhan. Nalito lang ang apo ko, kaya nakisama siya roon. Anong kaya niya? Paano niya makukuha ang Imperial Hotel? Hindi mo pwedeng punahin ang mga tao mula sa Sterling Group. Ang Ginoong ito ay hindi mo kayang saktan, sinumang nanlait sa kanya o nanakit sa kanya ngayon. Ang aming Sterling Group ay hindi magpapatawad kahit kanino. Ang galing niyang magpanggap. Saan niya nakita yung extra na yan? Magaling siyang umarte. Sayang, gusto mo akong lokohin. Wala ka pang alam. Mr. Davis, parang may mali. Parang hindi nagpapanggap si Mr. Carter. Umalis na tayo dito. Baka tayo pa ang masunog. Mr. Sterling, tinatakasan tayo. Anong kamay ang gagamitin niya para saktan ka? Magulo, hindi ko maalala. Pero para sa isang gago tulad niya, isinumpa ko siya na madapa pagkatapos ng 2 hakbang. At dapat masira din ang mga pulso niya. Luke, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba, Luke? Nora, malas ka. Kung hindi mo maalala, ibabalik natin siya at babaliin ang 2 kamay niya. Opo, Luke, ayos ka lang ba, Luke? hindi ko na maalala. Kukunin natin siya pabalik. Babaliin natin ang 2 niyang kamay. Opo. Luke, ayos ka lang ba, Luke? Ang kapal ng mukha mong isang walang kwenta. Na makialam sa mga tao ni Mr. Sterling, naghahanap ka ng kamatayan. Luke,
Miss Jones, sa iyo na ang lalaking ito. Gawin mo sa kanya ang gusto mo, Iristing. Ang sampal na ito ay para magising ka. Huwag mong isiping espesyal ka. Hindi lahat ay magpapaapi sa iyo. Luke, alis na tayo. Mr. Sterling, hahayaan mo lang silang umalis? Huwag magmadali. Ang Davis Group ay parang langaw lang. Kung durugin natin silang lahat ng sabay-sabay ay masyadong madali para sa kanila. Mas mabuting dahan-dahanin natin at gibain sila. Hayaan nating maranasan nila kung ano ang pakiramdam ng mahulog mula sa tuktok hanggang sa putik. At saka, ikalat ang salita. Sabihan ang lahat ng ating mga kasosyo na putulin ang lahat ng ugnayan sa Davis Group. Tipunin ang lahat ng resources sa industriya para salakayin ang Davis Group mula sa lahat ng anggulo. Opo, gagawin ko ito kaagad. Mr. Sterling, naghihintay ang kotse sa labas. Lalabanan natin ng todo ang Davis Group. Opo, Ginoo. Gagawin ko kaagad. Mr. Sterling, naghihintay na ang kotse sa labas. Linisin ang natitira. Huwag mag-iwan ng bakas. Tara na. Mr. Carter, sino ba talaga yung lalaking yon? Hindi ko alam na ganoon pala siya kaimportante. Mali ko, Yung lalaking kanina, siya ang pinuno ng Sterling Empire, ang Sterling Group, Mr. Sterling. Naglakas loob kang hindi rumespeto kay Mr. Sterling, wala kang paghusga, iniutos ni Mr. Sterling na ang isang high-end na hotel na hindi marunong humusga ng tao ay wala ng silbi sa iyo. Mula ngayon, tinatanggal ka na. Mr. Carter, nagkamali po ako, Ginoo. Maawa po kayo. Huwag niyo po akong tanggalin. Ang sino mang matanggal ng Sterling Group ay itinatala sa buong Oak Haven. Winawasak mo ang buhay ko. Ikaw ang may gawa nito. Kaya mo yan. Saan mo nakita ang mga aktor na ito? Ang professional nila masyado. Muntik na akong maniwala na ikaw ay isang malaking tao. Hindi siya aktor. Sekretarya ko siya. Ako talaga ang CEO ng Sterling Group. Halos naniwala na rin ako. Malaking tao ka na ngayon. Hindi siya artista. Siya ang aking sekretarya, si Mr. Carter. Ako talaga ang CEO ng Sterling Group. Nalululon ka na ba sa papel mo? Hindi ka pa ba gumigising? Kung ikaw ang CEO ng Sterling Group, edi ako naman ang Queen of England? Hindi, siguro sa ibang araw, dapat talaga kitang dalhin sa neurologist. Ngayon, paulit-ulit kang nagsasabi ng kalokohan. Ang weird talaga. Kalimutan mo na. Siguro mas mabuting hindi mo na sabihin sa kanya. Hayaan mo siyang manatiling inosente. Kapag tamang panahon na, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Bakit kaya hindi ko pa naririnig sa iyo banggitin ang iyong pamilya? Nagkahiwalay kami noong bata pa ako. Sa lahat ng mga taon, mag-isa lang ako. Ah, ganon. Pareho tayong may mahirap na buhay. Namayapa ang tatay ko noong bata pa ako. Pagkatapos noon, ang mga tao sa kumpanya ay sinakop na lang nila. Ngayon, ginagamit pa nila ako bilang panakot sa isang arranged marriage. Sa paningin nila, hindi ako pamilya sa kanila, kundi isang kalakal na may presyo. Pero ngayon, gumaganda na ang takbo ng mga bagay. Sa wakas, nakalaya na ako sa kanila at nakapagsimula pa nga ng sarili kong maliit na kumpanya. Ang problema, kulang sa pondo ang kumpanya ngayon. Dagdag pa, kasama na kita ngayon. Kaya kailangan kong magsikap ng doble para matustusan ang mga pangangailangan. Kahit na walang tumulong sa akin, sa sarili ko lang, kaya kong panatilihing umaandar ang kumpanya. Kung mananalo lang ako sa loto ngayon, ang problema sa cash flow ay agad-agad na masosolusyonan. Hindi mo masasabi. Baka nasa panig mo ang swerte. Talaga? Kukuha ako ng tiket para makita. Kakabili ko lang. Nakuha ko?
Sino ang mag-aakala na mukha siyang talagang walang kwenta? Pero sa ilalim, matibay pala siya. Hoy, tulungan mo akong imbestigahan ang background ng pamilyang Jones. Alamin kung paano pinatakbo ang mga bagay mula nang maupo si Arthur. O, kumuha ka ng 5 tiket ng loto. Yung pinakamahusay na klase, nakuha ko. Ituring mo itong regalo ko sa iyo para sa engagement. Naway mawala ang lahat ng iyong mga alalahanin. Naku. Talagang nawalan ako ng malay sa pag-inom kagabi at nahuli ako sa paggising ngayon. At ang trabaho? Ay naku, isang bundok ng mga gawain ang naghihintay. Ay naku. Sobrang lasing ako kahapon. Nawalan ako ng malay at nahuli ako ng gising ngayon. Sa opisina, ang dami-daming trabahong naghihintay sa akin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang maghahanda ng almusal mo. Kainin mo na lang sa opisina. Ikaw ang pinakamabuting asawa. Sige, aalis na ako. Nandito ka pala sa bahay. Wala ka namang masyadong ginagawa. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin sa opisina? See ya. Magpapalit lang ako ng damit tapos sabay na tayong aalis. Miss Jones, may problema tayo. Ang lolo mo, si Arthur, ay nagkakagulo na naman sa kumpanya. Ipinipilit niyang makita ka. Hindi namin siya mapigilan. Nangahas siyang pumunta rito. Sana'y madapa siya at mapuruhan. May problema na naman ang pamilya, ha? Maglibot-libot ka muna dito sa opisina at hahanapin kita pagkatapos kong ayusin ito. Halo? Mr. Sterling, natapos na namin ang investigasyon sa pamilyang Jones. Si Arthur Jones ang may buong kapangyarihan sa pamilya ngayon. Pero nalulung siya sa sugal nitong nakaraang 2 taon. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Jones. Ngayon, ang pamilyang Jones ay isang hungkag na lamang. Ibig sabihin, ang pamilyang Jones ngayon ay pangalan na lang. Naubos na nila ang pamilyang Jones. Ngayon, hungkag na lang ang pamilyang Jones. Ang ibig mong sabihin, pangalan na lang ang natitira sa pamilyang Jones. Eksakto. Sumugod ang pamilyang Davis nang magkagipitan ng pamilyang Jones at nag-alok ng tulong pinansyal. Pero may isang kondisyon, kailangang pakasalan ni Nora Jones si Luke Davis. Isang kasal, para lang sa pera. Gawin mo ang lahat ng sinasabi ko. Huwag mong gaguhin ito. Opo. Sa edad mong ito, matapang ka pa rin, Lolo. Ang galing mo pa ring manuntok at kahanga-hanga. Hindi pa nga kita sinisimulan. Nang-aasar ka na. Akala mo ba matanda ka na? Dahil lang chairman ka ng isang maliit na kumpanya. Hindi mo na ako iginagalang? Nakapalagay ka pang ang loob na sumagot at baligtarin ang mga sinasabi ko? Mayroon ka bang paggalang sa iyong lolo? Nagmamalasakit ka pa ba sa pamilyang Jones? Kung nagmamalasakit man ako sa pamilyang Jones, alam mo ang sagot, Lolo. Mula nang ikaw ang humawak, winasak mo ang negosyo ng pamilyang Jones. At ngayon, para mabayaran ang iyong mga utang sa sugal, ginamit mo ako bilang panangga. Ipinagbili mo ako sa pamilyang Davis. Ito ba ang tinatawag mong pagmamalasakit sa pamilya? Ito na ang huling pagkakataon mo. Bilisan mo, darating na si Mr. Davis anumang minuto. Pumunta ka at humingi ng tawad kay Mr. Davis. At ipangako mo sa kanya na susunod ka at muling magpapakasal. Kung hindi, guguluhin ko ang maliit mong kumpanya at ibabaligtad ko ito at hindi ka na makakapagnegosyo. Kung hindi, gagawin kong isang buhay na impyerno ang maliit mong kumpanya. Wawasakin ko ang negosyo mo. Si Luke ang nanloko. Sa akin ka hihingi ng paumanhin? Tapos na ang kasunduan. Walang katapusan. Kung gusto mong magkagulo, sige lang. Hindi ako uurong. Napaka-imaturo mo. Ganito ang sistema sa mga kasal sa mataas na lipunan. Kailangan mong magbulag-bulagan para mapanatili ang posisyon mo, para ito sa ikabubuti mo, at para sa pamilyang Jones. Kapag ikinasal ka na sa pamilyang Davis, magiging ang tunay na Mrs. Davis ka. Mamumuhay ka sa karangyaan at wala kang kakulangan. Bakit ka mag-isa, magpapakahirap at bubuhay sa kakarampot na kita? Kapag napasok ka na sa pamilyang Davis, maaari nilang pondohan ang pamilyang Jones. Pareho kayong panalo. Sa pakinggan, parang gusto mo talaga ang posisyon bilang Mrs. Davis. Kung gayon, bakit hindi ikaw ang pumalit sa akin? Lolo? Bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kanya? Ikaw. Walang hiya ka ha? Lumalaban ka na ha? Anong lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Mayroon ka bang paggalang sa iyong lolo? Naway hindi mo na muling maitaas ang kamay na ito. At naway ang sakit ay magpabalik-balik sa iyo. Gusto mong pakasalan ko ang walang kwentang Luke? Sa ibabaw ng patay na katawan ko? Kawalang hiyaan. Anong lakas ng loob mong sumuway sa akin? Tama na. Ngayon,
Tuturuan kita ng isang aral na hindi mo malilimutan. Walang utang na loob na apo. Ako ang magdidisiplina sa iyo para sa ama mo. Mr. Jones. Ako mismo ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Mr. Davis. Mr. Jones, magpakita ka ng kaunting awa. Babae ko siya. Kahit hindi kami kasal, akin pa rin siya. Ang pamilya mong Jones ay walang karapatang hawakan siya. Tama talaga si Mr. Davis. Nag-init lang ang ulo ko kaya ako kumilos. Napakabait at mapagbigay talaga ni Mr. Davis. Nora, bilisan mo at magpasalamat kay Mr. Davis sa pagtulong sa iyo. Salamat sa pagsalo, Mr. Davis. Pero may asawa na ako. Magsalita ka ng maayos, Mr. Davis. Humanap ka ng iba. Huwag mong sabihin iyong madungis na pulubi iyon. Walang-wala lang siyang tambay na walang bahay. Bakit mo siya pinapahalagahan ng ganoon? Gusto mong tumaya? Kung bibigyan ko siya ng $1,000,000, iiwan ka niya agad. Hindi siya ganoong klaseng tao. Hindi siya. Sinusumpa kong babaliin ko ang mga binti niya at gagawing impyerno ang buhay niya para lang makita kung makakapiling ka pa rin niya. Bitawan mo ako. Wala pang babae na naglakas loob na tumanggi sa akin. Dapat kang maging matalino tungkol dito. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Hinamon mo yan! Ikaw na naman? Madungis na pulubi? Madungis na pulubi. Iminumungkahi kong maging matalino ka. Hiwalayan mo agad si Nora. Baka magbigay pa ako ng pera sa iyo. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo at itatapon ka pabalik sa kalye. Nakakadiri ang pera mo. Sa paningin ko, Tigilan mo ang pagpapanggap na napakabanal mo. Akala mo lang kulang ang pera, di ba? Bibigyan kita ng $1,000,000. Sapat yon para magpagalagala ka sa kalye ng ilang taon. Kunin mo ang pera at maglaho ka at tumigil ka ng maging sagabal. bibigyan kita ng $2,000,000. Ngayon, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Nora. Ikaw na madungis na pulubi, ang lakas ng loob mo, at kaya kitang pawiin sa mapa ng Oak Haven sa loob ng ilang minuto. Ang isang katulad mong payaso ay hindi karapat-dapat na makipag-usap sa akin. Nora, kaya ito pala ang napakagandang asawa na hinanap mo, na nangahas na maging napakawalang galang sa kanyang nakatatanda. Wala siyang modo talaga. Asawa ko siya. At natural na nasa panig niya ako para harapin ang mga katulad mo na, dahil sa pera, ay gustong maging mga alagang aso ng pamilyang Davis. Nora, nawala na sa isip mo. Ang kapal na mukha mong sumagot sa akin. Mukhang gusto mong mamatay. Kay gandang pagpapakita ng katapatan, pero gusto kong makita, kapag nabugbog ka na ng husto, kung matatapang ka pa rin. Mr. Sterling, sinimulan na ang kumpletong pagsupil sa Davis Group at lahat ng yugto ay ayon sa plano. Mga gwardiya, Sandali lang. Tingnan mo ang mensahe na ipinadala lang sa iyo ng kumpanya mo. Sana, kayanin mo pa ang pagpapanggap mong matapang. malalim ang ugat ng pamilyang Davis sa Oak Haven. Kaya paano ka makakapagpabagsak sa amin sa ilang hungkag na salita? Halo? Ikaw na batang pasaway. Halika rito ngayon din. Ano? Halo? Anak ng Tokwa, dito ka ngayon din. Ano? Huwag kayong mag-alala, hindi pa ito tapos. Sa Oak Haven, wala akong babaeng hindi ko kayang makuha. Arthur, Alam mo naman ang kalagayan ng pamilyang Jones. Alam mo yan. Binibigyan kita ng 3 araw para alisin mo yung pulubi na yan. Kung hindi, aalis ang pamilyang Davis. Ang pamilyang Jones ay tapos na sa buong Oak Haven. huwag kang mag-alala, Mr. Davis. Ako na ang bahala. Bumalik ka muna sa opisina. Halo? Papa? Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit ka galit na galit? Pinutol na ng lahat ng partner natin ang kontrata nila. Buwis, kalakalan, kaligtasan sa sunog. Bawat departamento ay nandito para mag-inspeksyon. Bumagsak na ang presyo ng stock natin. Malapit nang maubos ang cash flow natin. Ano sa tingin mo ang problema? Paano nangyari yon? Maayos naman ang lahat. Paano hindi mangyayari? Sabihin mo sa akin, may na-offend ka bang malaking tao kamakailan? Kung sino man yon, malinaw na sinusubukan niyang ilibing ang pamilyang Davis. Wala akong inaway na malalaking tao. Nagkita lang kami ni Nora at yung pulubi niya at nagkaroon kami ng konting sagupaan. Hindi naman siguro yung pulubi yon, di ba? Isang homeless lang yon. Homeless? Isang pulubi? Paano magkakaroon ng kapangyarihan ang ganoong tao para labanan ang pamilyang Davis? Nababaliw ka na ba? Umuwi ka rito ngayon din at ipaliwanag mo ang ginulo mo. Kung maglakwat siya ka pa diyan, babasagin ko ang mga binti mo. Hoy Papa, bigyan mo lang ako ng kaunting oras pa.
Sumpa ko, aalamin ko ang ugat nito at malalaman kung sino talaga ang gumugulo sa atin at protektahan ang pamilyang Davis. Aalamin ng ugat nito, may lakas ka pa ng loob na imbestigahan yan? Lahat ito ay dahil sa gulo na ginawa mo. Gusto kong bumalik ka sa kumpanya, ngayon din. At isipin mo ang ginawa mo. At huwag kang maglakas loob na magdulot pa ng problema sa akin. Ano ang pinag-uusapan ni Luke kanina? May problema ba ang pamilyang Jones? Kinakausap kita. Sabihin mo, ngayon, ano ang nangyayari sa pamilyang Jones? Natuyo na ang cash flow ng pamilyang Jones. Hindi na natin mapapatuloy ang operasyon. At may utang tayo sa Davis Group ng bilyon-bilyong dolyar. Ganap tayong umaasa sa kanila. Ang negosyo ng pamilyang Jones ay buhay na gawa ng aking ama. Inilagay niya ang kanyang puso dito at itinayo ito mula sa wala. At itatapon mo lang ang lahat? Paano mo haharapin siya? Bakit ka sumisigaw sa akin? Dahil alam mo na hindi na makakapagpatuloy ang pamilyang Jones. Dapat ay lumuhod ka at magmakaawa kay Mr. Davis na bigyan tayo ng pahinga at bigyan ng pamilyang Jones ng paraan para makalabas. Isipin mo, ang kailangan lang ay pakasalan si Mr. Davis at maliligtas ang pamilyang Jones. Maaari ka pa ring mamuhay bilang binibini ng bahay. Panalo ang lahat. Ano pa ang irereklamo mo? Mula nang mamatay ang aking ama, wala na akong kinalaman sa pamilyang Jones. Gusto mo akong gamitin bilang panangga? Panaginip mo lang iyan. Gusto mo akong gamitin bilang pambarter para sa kasal? Panaginip mo yan. Bakit ka ganyan? Hindi makausap. Usapang buhay at kamatayan ito para sa pamilyang Jones. Tigilan mo ang pag-aasa bata. Hindi ito na pag-uusapan. Bakit? Kailangan mong makinig sa akin. Wala kang karapatang kontrolin siya. Hindi na siya miyembro ng pamilyang Jones. Lalo na wala kang karapatang pigilan siya o kontrolin siya. Lumabas ka na sa kumpanya ko ngayon din. Hindi ito lugar para magwala ka. Kung may susunod pa, tatawag ako ng pulis nang walang pag-aatubili. Kumpanya mo? Yung 5 milyong pisong puhunan ng kumpanya mo, hindi ba galing sa account ng Jones Group? Sige, ayaw mo akong mag-ingay. Mamili ka. Ibalik mo sa akin ang 5 milyong piso ngayon din. O kaya, isang lamo ang maliit na kumpanyang ito sa Jones Group para mabawasan ang utang. Mamili ka. Ikaw ang bahala. Huwag mong baligtarin ang usapan. Ang 5 milyong pisong ito ay espesyal na pondo na iniwan sa akin ng tatay ko para magnegosyo pagkatapos ng pag-aaral. Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi ganyan ang sistema. Galing ang pera sa account ng Jones Group. Ngayon, ako ang may buong kontrol sa Jones Group. Kaya natural lang, sa Jones Group ang perang iyon. Makinig ka na lang sa mabuti. Pakasalan mo na lang si Mr. Davis ng maayos. Sa ganoon, hindi lang mababayaran ang utang ng Jones Group, maliligtas pa ang kumpanya mo. Bakit mo pa gagawing masalimuot? Mga vampira kayong lahat. Kung akala mo magpapakumbaba ako, hindi pwede. Walang saysay ang pagmamatigas mo. Kakasimula pa lang ng kumpanya mo. Gaano ba kalaki ang perang mayroon ka? Saan ka kukuha ng 5 milyong piso para ibigay sa akin? Sige, ibibigay ko sa iyo ang kumpanya. Pero, huwag mo na akong guluhin kailanman. Baka bumili ka ng tiket sa loto at nanalo. Paano kung hintayin muna natin ang resulta bago magdesisyon? Ang loto? Kailan tayo bumili ng tiket sa loto? Lasing ka kahapon. Wala ka talaga sa sarili mo at nag-order ka sa iyong phone. Hindi mo naalala? Pangarap lang yan. Bumili ng ilang random na ticket at umaasang mananalo ng jackpot? Kung ganoon kadali, ang mga kalye ng Oak Haven ay puno na ng milyonaryo. Isang pulubi tulad mo lang ang mag-aaksaya ng araw-araw sa pangarap na manalo sa loto. Pangarap na yumaman ng biglaan. Dahil kayong dalawa ay may malaking tiwala sa loto, magtaya tayo. Kung sakaling manalo ka, hindi lang ang maliit na kumpanyang ito ang magiging sa iyo, kundi personal kong iayos ang isang grand wedding para sa inyong dalawa. Pero kung hindi ka manalo, kayong dalawa ay magdidiworsyo agad. Masunurin kang pakakasalan ng pamilyang Davis. Tungkol sa kanya, babaliin ko ang parehong binti niya bilang pag-apologiya sa pamilyang Davis upang tapusin ang galit na ito. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ka pwedeng sumang-ayon sa pustahang ito. Hindi ganoon gumagana ang loto. Iyon ay talagang pagpapakamatay. Hindi ako sang-ayon sa pustahang ito. Kahit walang kumpanya, kaya kong magsimula muli mula sa wala. Sana lang, tutuparin mo ang iyong salita. Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang kumpanya, huwag mo nang guluhin ang buhay ko muli. Seryoso ka ba sa sinabi mo? Kasama ba iyon? Ang pamilyang Jones ay isang iginagalang na pangalan. Pinanghahawakan namin ang aming mga pangako. Hindi kami umuurong. Mabuti. Ang pustahan mo, tinatanggap ko. Matapang ka ngayon. Huwag kang umiyak pagkatapos ng draw. Nakaluhod sa sahig. Humihingi ng awa sa akin. Simon, loko ka ba? Hindi mo narinig? Ang pustahan ay hindi lang tungkol sa pag-aasawa ko, tungkol din sa mga paa mo. Sinabi niya kung hindi tayo manalo, babasag niya ang mga paa mo.
Hindi ako loko. Seryoso ako. Isang pulubi na walang-wala. Saan mo nakukuha ang lakas ng loob para tanggapin ang pustahan? Maghintay lang. Mawawala lahat sa iyo, pati ang buhay mo. Sa opinyon ko, ang mga lottery ticket mo hindi mananalo kahit isang premyo. Kung gayon, paano mo ito haharapin? Magtiwala ka sa akin. Hindi ko hahayaan may mangyari sa'yo. Maghintay dito. Kukunin ko ang mga lottery ticket. Sige. Ang taong ito hindi alam ang lugar niya. Ginagawa niya ang sariling pagkalibing. Hindi mo talaga iniisip mananalo siya sa lottery, di ba? Pinapayo ko sa iyo na pag-isipan mo ito ng maaga. Alam mo kung paano ka mag-apologize kay Mr. Davis. Huwag kang maghintay hanggang wala nang lahat sa iyo. Hindi pa nila draw ang mga numero. Sino ang mananalo o matatalo ay hindi pa sigurado. Paano mo alam, hindi ako mananalo? Walang libreng pagkain. Halos buong buhay ko. At hindi pa nakita ang ganoong maswerte na tao. Hanggang hindi pa tapos, hindi ako pupunta kahit saan. At siguradong hindi ako mag-aasawa sa pamilyang Davis. Sa tingin ko, hindi ka titigil hanggang sa bumagsak. Kapag lumabas ang resulta, magsisisi ka. Gaano nakatagal ngayon? Hindi pa rin siya bumabalik. Nora, hindi mo talaga pinaniniwalaan ang pulubing iyon ay babalik para iligtas ka, di ba? Sigurado ako, matagal na siyang nag-impake at tumakbo. Iniwan ka niya. Umaasa ka pa ring magmalasakit sa iyo ang isang pulubi sa kalye? Kasama ka lang niya dahil may maliit kang kumpanya. Ginagamit ka lang niya. Talaga bang naniniwala kang tapat siya? Siya, hindi siya ganoong klaseng tao. Ang mga pulubing ito sa kalye ay parang mga daga na nabubuhay sa pinakamababang antas. Ang tanging nakikita nila ay ang kanilang sariling kapakanan. Napakasakim nila. Bakit nila iintindihin kung mabubuhay ka o mamamatay? Simon, hindi mo naman talaga ako iiwan at mag-isa kang tatakbo, di ba? Ang mga lottery ticket na hiniling ko, handa na ba? Mr. Sterling, ang mga lottery ticket na hiniling ninyo ay nanalo ng kabuuang 10 milyong dolyar. Ililipat ko na ba ngayon ang premyo sa inyong account? Hindi. Maghanda ka ng karagdagang 70 milyong dolyar. Idagdag mo iyon sa nakaraang 10 milyon at ilipat ang lahat sa account ni Nora. Ipadala mo rin sa akin ang impormasyon at patunay ng lottery. Oo, Mr. Sterling. Aasikasuhin ko ito kaagad. Pagkatapos, pumunta ka sa kumpanya ni Nora. Ihanda mo ang lahat ng ito at dalhin mo. Nauunawaan ko. Ano? Malinaw na ba ngayon? May nanalo ka ba? Sa pagtingin ko sa mukha mong bigo, alam kong wala kang nanalong taya. Wala ka lang talagang swerte para manalo. Himala na kung nanalo ka. Nora, ngayong pagkakataon, talagang giniba ka ng madungis na pulubing iyon. Nora, ngayon, ang madungis na pulubi na iyon, talagang sinira ka. Hindi lang ikaw ay kailangang magpakasal sa pamilyang Davis, kundi siya rin ay babaliin ang mga binti niya. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Sumama ka sa akin sa tahanan ng mga Davis para makita si Mr. Davis. Saan mo ba dadalhin siya? Ay! Akala ko tumakas ka na. Hindi nanalo? Bumalik para harapin ang parusa? Sino ang nagsabing hindi nanalo ang lottery ticket ko? Bumili kami ng 5 ticket. Kakakumpirma ko lang. Wala sa kanila ang nanalo. Tingnan mo ng sarili mo. Ang mga binili mo ay hindi nanalo. Pero ang binili ko ay nanalo. Lasing ka kahapon at pinilit mo akong bumili ng dagdag na ticket. Ang ticket na binili ko ay nanalo ng grand prize. Hindi mo ba naalala? Bumili ka rin? Tama. Ang ticket na binili ko ay nanalo ng grand prize. Ang premyong pera ay 100 milyong piso. Tigilan mo ang pagpapanggap. Sabi mo nanalo ka sa lottery. Nasaan ang pera? Kung hindi mo maipakita, peke iyan. 100 milyong piso? Sa tingin ko, ikaw ay may delusyon ng kadakilaan. Pangarap lang. Sinusubukan mong lokohin kami ng mga kasinungalingan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong kunin ang ticket at patunayan ito sa lottery shop. Sige, i-check namin. May tao. Pumunta ka sa lottery shop. Tingnan kung ang numerong ito ay nanalo ng grand prize. Bilisan mo, agad. Huwag kang magtangka ng anumang daya. Kung malaman ko ginawa mo lang ang numero para lokohin kami, kayong dalawa ay tapos na. Huwag kang mag-aksaya ng pagtatangka. Kapag nalaman ko na gumawa ka ng peking numero para lokohin ako, kayong dalawa ay patay na.
Ipagsabi mo na lang yan, maghintay ka hanggang lumabas ang resulta. Ikaw ang magpapawis. Mr. Jones, nakuha natin! Nanalo talaga tayo sa jackpot! Ang numerong yon ang nanalo ng grand prize. Isang buong 100 milyong piso. 3 beses ko nang tiningnan. Walang pagkakamali. Seryoso, nanalo talaga tayo sa loterya? Sabi ko sa'yo, panalo ang ticket natin. Simon, ikaw ang lucky charm ko. Ang hindi ka panipaniwala nito. Ngayon, hindi na natin kailangang tiisin ang kanyang pananakot. Nanalo ang aming ticket sa loterya, Mr. Jones. Maaari mo nang tuparin ang iyong pangako ngayon. Pangako? Anong pangako? Kailan ako nangako sa inyo? Wala akong naaalala na ganoon. Sinusubukan mong umiwas. Kanina lang, ikaw ang nagpilit na magpusta. Sinabi mo kung mananalo kami sa loterya, ibabalik mo sa akin ang kumpanya, at hindi mo na ako guguluhin. Nakalimutan mo na ba lahat yon? Kailan ko sinabi ang mga ganyang bagay? Malinaw na kayo ang nagsisinungaling para nakawin ang kumpanya sa pamamagitan ng paggawa ng kasinungalingan para mapahamak ako. Bastos ka! Gusto mo lang umiwas. Tatlo lang tayo dito. Hindi ko yan sinabi. Kung tutuusin, hindi ba kayo ang umiiwas sa 5 milyong pisong yon sa pamamagitan ng pag-imbento ng kwentong ito? Sabihin mo na hindi sinusubukan lang umiwas sa pagbabayad ng 5 milyong piso sa pamamagitan ng gawa-gawang kwento? Nagloloko ka ba? Wala ka sa tamang pag-iisip. Sinasabi mo pangako ko sa'yo? May ebidensya ka ba? Wala kang ebidensya? Di tumigil ka na sa paggulo dito. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mong subukang hipuin siya ng maruruming kamay mo. Sige, gusto mo ng masamang laro? Huwag kang magreklamo kung hindi na ako magpakabait. Ngayon, ibigay mo ang premyo. Kung hindi, gagambalain ko ang hamak na kumpanya nyo hanggang mawasak. Kaya gusto mo ng ebidensya? Sige, meron ka ngayon din. Ganito na lang, magpustahan tayo. Kung talagang nanalo ka, hindi lang buong kumpanya ang mapapasayo. Lahat-lahat. Ako mismo ang tutulong at mag-aayos ng kasal para sa inyong dalawa. Ikaw talaga, ang kapal ng mukha mong itinago ang pagre-record sa akin? Para sa isang lalaking ipagbibili ang sariling pamilya para sa pera, ipagbibili ang sariling apo, ang pag-iingat sa recording na yan ay pag-iingat lang. Nakita mo? Nakakatulong din, di ba? Ano naman kung may recording ka? Huwag mong kalimutan, ang recording na ito ay walang bisa sa batas. Tama ka diyan. Ang recording na ito ay walang bisa sa batas. Pero ang mga dokumento kung paano mo inubos ang ari-arian ng pamilyang Jones at ipinasok sa mga ilegal na pamumuhunan, yan ang ebidensya. Anong mga dokumento? Ang kapal ng mukha mong magsinungaling sa akin. Ang Jones Corporation ay lehitimong negosyo. Narito na ang lahat ng dokumentong hiniling mo. Narito na ang lahat ng hiniling mo. Noong nakaraang taon, ginamit mo ang 2/3 ng ari-arian ng pamilyang Jones para bayaran ang iyong mga utang sa sugal. Ano? Ngayong taon, hindi mo na kayang takpan ang mga utang mo. Kaya susubukan mong kunin ang natitira at ilagay sa ilang maduduming scheme. Sana'y mabawi mo ang lahat? Hindi ka ba natatakot na mahuli? Na mawalan ka ng buhay dahil dito? Ito, hindi. Hindi totoo yan. Hindi ko ginawa yon. Ang kapal ng mukha mong magsinungaling sa akin ng ganyan. Nakakalungkot na pakasama ng iyong paghuhusga. Isang maduduming kumpanya ang tumakas, kasama ang lahat ng pera mo. Iniwan kang may isang bundok ng utang na hindi mo mababayaran. Ngayon, ikaw ay nakakulong na ng mga maniningil. Mr. Jones, para sa isang lalaki sa edad mo, siguradong abala ka pa rin, malimit na bumibisita sa mga distritong aliwan. Talagang masigla ka para sa edad mo. Ano ang gusto mo sa akin? Simple lang. Humingi ka ng tawad kay Nora. Pagkatapos, mawala ka sa kanyang paningin at itigil mo ang pang-aabala sa kanya. Sige, imbestigahan mo. Tingnan natin kung anong iba pang ebidensya ang mayroon ka. Punitin mo ng gusto mo. May mga backup na ako ng lahat ng ito. Ang pinupunit mo ay mga kopya lang. Sige, punitin mo. Ang mga ito, may backup ako ng lahat. Ang pinupunit mo ay kopya lang. Dahil ayaw mong makipagtulungan, edi magkita na lang tayo sa korte. Ang ebidensyang ito ay sapat para ikulong ka habang buhay, para mag-enjoy ka sa iyong pagtanda. Teka, nagbibiro lang ako. Magsusorry ako kay Nora ngayon na huwag na tayong pumunta sa korte. Huli na. Naubos na ang pasensya ko. Lumipas na ang tamang oras para humingi ka ng tawad. Nora, hindi ba't lagi kitang inalagaan? Makiusap ka kay Simon para sa akin.
Pamilya tayo, di ba? Pamilya? Mula nang pumanaw ang tatay ko, para na akong katulong sa iyo. Binubugbog at minumura mo ako ng walang dahilan? Sinisipsip mo ang huling halaga sa akin. At ngayon, ibebenta mo ako sa pamilyang Davis para bayaran ang mga utang mo sa sugal? Ang kapal ng mukha mong sabihing pamilya tayo. Nagkamali lang sandali si Lolo. Ang negosyo ng pamilya Jones, syempre, itinatag ng sarili mong ama. Ayokong masira ito sa mga kamay ko. Kaya desperado ako na humanap ng paraan para maayos ang lahat. Kung talagang mahalaga sa iyo ang negosyo ng pamilya, hindi mo sana ginawa ang mga bagay tulad ng pagsusugal at ilegal na pamumuhunan. Napakababang klase ng mga gawain. Sa edad mo, gumagawa ka pa rin ng mga kahihiyang bagay. Hindi ba iyan nakakadiri? Sa edad mo, ganito pa rin ang ginagawa mong nakakahiyang mga bagay. Hindi ka ba nandidiri? Noong bata ako, pinagawa mo ako na kumuha ng palanggana para sa paa ni Lola. At kung medyo nagkamali lang ako, itinutulak mo ang ulo ko sa timba at muntik na akong mawalan ng hininga. Ang mga bagay na ito, hindi ko ito malilimutan habang buhay. Nakikiusap ako. Nora, magkakapamilya pa rin tayo. Sa huli, paano ka naging ganito kabalasubas? Para itulak si Lolo sa apoy. Talagang alam kong nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ulit iyon. Matagal na tayong hindi magkakapamilya ngayon. Ang kasamaan ay nagbubunga ng kasamaan. Ito ang karma mo. Nora, talagang alam kong nagkamali ako. Hindi ko na ito uulitin. Hindi ka ba natatakot na mabulunan sa sarili mong kasinungalingan? Aray. Nora, Hindi mo na kailangang magpanggap dito. Pag-ingatan mo ang oras mo sa labas habang maaga pa. Sa huli, wala ka namang maraming araw na natitira. Ikaw ang maiwan at mag-ayos ng gulo kasama ang pamilyang Jones at huwag mong hayaang makatakas kahit isa. Opo. Tara na, uuwi na tayo. Nora. Nora. Hindi ka talaga ang CEO ng Empire, di ba? Bakit bigla mong naisip yon? Sinabi mong mananalo ka sa loto. At nanalo ka nga. Ang kumpidensyal na datos ng pamilyang Jones. Nakuha mo rin yon. Hindi yon bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tamad. Noon, nang sabihin kong ako ang CEO, hindi ka naniwala sa akin. Ngayon, naniniwala ka na. Huwag kang mag-alala, totoong nanalo ka sa loto. Tungkol naman sa mga dokumentong yon, kinolekta lang yon ng isang taong tumulong sa akin dati. Yung lalaking yon, mukhang kahanga-hanga nga siya. Pero, paano mo siya nakilala? Minsan kong iniligtas ang buhay niya. Naalala niya ang utang na loob na yon, kaya handa siyang tumulong sa akin. Anong iniisip mo? Iniisip ko lang, ang mga tao ng pamilyang Jones ay mahuhuli na sa lalong madaling panahon. Mawawala na ang banta. Tapos, ang ating kasunduan, Cap, dapat nang kanselahin, di ba? Hindi ba't may nagsabi dati na aalagaan niya ako habang buhay? Ano, nagsisisi ka na ngayon? Hindi! Hindi ko binabawi yon. Ikaw, hindi ba't nangako ka na aalagaan mo ako magpakailanman? Bakit ngayon bigla kang nanginginig ang tuhod? Hindi ako umaatras. Seryoso ako. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Jones hindi na magiging problema mo. Pero si Luke ay hindi basta-basta makakalimot. Hindi niya ito palalampasin. Natatakot ako na kailangan pa nating ipagpatuloy ang pagpapanggap ng mas matagal. Eh di pwede na tayong laktawan ng kasal, di ba? Anong klaseng kasal ang walang seremonya? Isang beses lang sa buhay ng isang babae ang pagkakataong ito. Paano nating lalaktawan ang seremonya? Pwedeng simplehan lang natin. Tingnan mo. Peking kasal naman ito. Sige, ayos lang sa akin. Halo? Mr. Sterling, ang tagal nating hindi nagkita. Nandito na ako sa bansa. Kailan ka libre para mag-inuman tayo? Sige, sa totoo lang, may isang bagay na kailangan ko ng tulong mo. Bakit mo ako dinala rito? Akala ko magpaplano tayo ng kasal? Bakit mo ako dinala rito? Hindi mo ba sinabing maghahanda tayo para sa kasal? Bakit nasa hotel tayo? Para bumili ng gamit sa kasal, mas makahulugan kung dito tayo bibili. Ang Crestwood Private Auction. Crestwood? Dito pala ginaganap. Dito mismo ginaganap. Alam mo ba kung sino ang nagtatag ng auction na ito? Si Vincent. Siya ang nanalo ng napakaraming international awards. Ang top designer na iyon,
at sikat na kolektor ng mga bihirang bagay sa industriya. Hindi basta-basta makakapasok sa auction na ito kahit may pera ka lang. Kailangan mo hindi lang malaking kayamanan, kundi pati matibay na koneksyon para lang makakuha ng imbitasyon. Paano mo nagawang makapasok dito? Ano? Kaya dapat umuwi na tayo ngayon din. Tungkol naman sa mga bagay dito, hindi ko kayang bilhin kahit magtrabaho ako habang buhay. Kahit may pera ako, hindi ako kwalipikadong magbid. At ito ang Crestwood Private Auction. Napakataas ng pamantayan, nakakatakot. Kaibigan ng pamilya ko ang nagpapatakbo ng lugar na ito. Hindi kailangan ng kwalifikasyon. Huwag mo namang sasabihin mo ring iniligtas mo rin ang buhay niya. Tigil. Hindi mo ba nakikita kung anong klaseng lugar ito? Si Vincent ay hindi isang pulubi sa kalye na tulad mo na basta-basta lang makikita. Grabe naman ang pag-iisip mo. Ang pagpasok sa Crestwood Auction ay nangangailangan ng pila, lottery, at pagsusuri. Para makapasok sa Crestwood Auction, kailangan ng lottery at screening process. Hindi kayo eligible para sa lottery, lalo na makapasok. Anong lakas ng loob ninyo para gumawa ng gulo dito? Napakaabala ninyo. Saan-saan ko kayo nakikita? Napakapangit ng simula ng araw ko. Hindi kayo dapat narito, nagpapakita ng kahangalan. Tanging mga tao tulad namin, mga tao na may mataas na estado, ang qualified para sumali sa bidding. Hindi kayo nararapat narito. Huwag mong sabihin sa akin, ikaw ay umaasa sa pulubi na ito para magbid sa treasure para sa iyo, para tulungan kang mag-save face? Sinasabi ko sa mga tao tulad mo, dapat manatili sa browsing sa mga munting street markets. Iyon ay mas ang style mo. Ang hawak mo ay ang admission pass? Siyempre ito ay, ang pass na ito ay napakahirap makuha. Ang Mr. Davis namin humila ng mga strings sa maraming layers ng connections, naghintay sa linya ng buong taon bago ito nakuha. Lalo na kayong dalawa, ordinaryong tao na walang background. Akala ko ito ay kahanga-hanga. Nagkataon na nakuha mo ito sa connections. Maraming effort ang ginawa. Eksakto. Nakikita kang sobrang smug. Akala ko ang auction house na ito ay owned ng pamilya mo. Nagkataon, kinailangan mong lunok ng pride mo at magmakaawa para sa pass na ito. Anong ipinagmamalaki mo? Ano naman kung gumamit kami ng connections? Kahit papaano makakapasok kami. Hindi tulad ng ilang tao na mahinto sa pintuan, hindi makapasok kahit sa loob. Mas mabuti kaysa sa iba na nahinto sa pintuan at hindi man lang makapasok. Mr. Davis, narinig ko na ang sikat na designer na si Vincent ay personal na narito ngayon at mag-auction ng ilan sa kanyang pribadong koleksyon. Naubusan na tayo ng oras. Magmadali tayong pumasok. Huwag mag-aksaya ng oras dito kasama ng mga kahabag-habag na talunan. Nora, kung luluhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin, baka maging sapat ang aking kabaitan na isama ka at ipasyal. Kung mapapasaya mo ako, ang pagbibigay sa iyo ng ilang auction items ay hindi imposible. Ang aking asawa ay hindi nangangailangan ng limos mula sa iba. Kahit anong binili sa iyong maruming pera, ay hindi ko gugustuhin, lalo na ang tingnan. Ang mga patakaran ng Crestwood, walang credentials, walang pasok. Gusto mong pumasok, walang pagkakataon. Iminumungkahi kung lumabas ka na. Kung ang staff ang magpapalayas sa iyo mamaya, ikaw ay mapapahiya. Huwag mong sayangin ang iyong hininga sa kanya. Tara na. Dumating ka na rin at si Mr. Vincent ay nasa loob naghihintay sa iyo, kaya isasama kita sa kanya. Sabihin mo kay Vincent na mula ngayon, hindi lamang dapat niya suriin ang qualification badge, kundi pati na rin ang karakter ng bisita. Ito ay hindi isang lugar para sa kahit sino na pumasok at sirain ang atmosfera. Opo, ipapaalam ko kay Mr. Vincent na mahigpit na kontrolin ang mga kwalifikasyon at karakter ng mga dumalo. Paumanhin, Mr. Davis. Naghirap ka para pumila. Naghintay ka ng isang buong taon para sa lugar na ito. Hindi ko kailangang pumila o mag-book at makakapasok lang ako anumang oras. Kaya sana ay huwag kang magalit. Nora, maghintay ka lang. Dahil maaalala ko ito. Sige, maghihintay ako para sa'yo sa VIP lounge. Sige, nasa VIP room ako. Maghihintay ako. Sana makapasok ka. Talagang karapat-dapat sa Crestwood Private Auction. Ang mga kayamanang ito ay halatang walang katumbas na halaga. Kung may gusto ka, magbid ka lang. Hindi mahalaga ang presyo. Ah, hindi ba yan si Vincent? Nandito siya mismo. Ang hawak niya ay ang kuwintas na Starry Moon. Ito ang obra maestra ni Vincent na idinisenyo matapos ang mga taon ng pagreretiro, ngayong ipinagpatuloy niya ang kanyang sining. Kahit ang mga dayuhang maharlika ay nagmakaawa para dito, pero hindi nila nakuha. Napakaswerte ko! Nakikita ko talaga ang kayamanang ito sa aking sariling mga mata. Kung gusto mo ito, papuntahin ko siya para dalhin ito. Ang eksklusibong kayamanan ni Vincent ay isang bagay na hindi makuha kahit ng mga maharlika. Akala mo makatingin ka lang. Hindi mo alam ang iyong lugar. Sino ka ba? Mr. Davis, gusto ko talaga ang kwintas na Starry Moon. Tulungan mo akong tanungin si Vincent kung magkano ang gusto niya para dito.
Bilhin natin ito, pakiusap. Pwede mo bang tanungin si Mr. Vincent kung magkano ang gusto niya para dito? Bibilhin natin. Oy, magkano ang kwintas na ito? Kukunin ko. Kahit ibigay mo sa akin ang 100,000,000 piso, hindi ko pa rin ito ibebenta. Marami akong pera. Bakit hindi mo ito ibebenta sa akin? Ang mga gawa ko ay hindi ipinagbibili. Walang taste, walang class. Isang nouveau rich na ipinagmamalaki lang ang yaman. Ikaw. Miss, ikaw ang dahilan kung bakit kailangan kong magtrabaho ng overnight para sa kwintas na Starry Moon. Miss, halika tingnan ang eksklusibong lot mo, Mr. Vincent. Siya ay isang top designer. Pero gumawa siya ng eksklusibong set ng alahas para sa Nora. Ang eksklusibong set ko? Tama, ang Starry Moon set na ito ay idinisenyo para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Siyempre gusto ko. Gusto ko ang lahat ng kwintas na idinisenyo mo. Pero hindi ko talaga ito kayang bilhin. Huwag kang mag-alala. Simon, ang malaking CEO, marami naman pera. Pinilit niya akong magtrabaho ng overnight ngayon. Hindi ako pinatulog kahit sandali. Gagawin kong bayaran siya ng malaki. Ano ang pinagsasabi mo? Wala. Halika. Tulungan mo akong subukan ang buong set ng alahas, kasama ang eksklusibong gown. Mas maganda pa ang hitsura. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang buong set ng alahas na ipinares sa eksklusibong gown. Mas gaganda pa ang itsura. Miss Jones, marami na akong na-design na alahas at nakita ko ng suotin ng maraming celebrity. Pero ikaw ang unang tao na perpektong nagpapakita ng kagandahan at sigla ng koleksyong ito. Mas bagay pa ito kaysa sa inakala ko. Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo. Akala ko hindi. Magmumukha siyang ganito kaganda sa suot niya. Ano naman kung maganda ka? Hindi mo naman kayang bilhin ang alahas na ito. Nagpapanggap ka lang. Ang mga gawa ko ay hindi para ipagbili sa kahit sinong may pera. Ibinibigay lang ito sa mga taong tunay na nagpapahalaga. Ang yaman mo, hindi man lang nakaka-impluwensya sa akin. Huwag mong subukang hawakan siya. Dapat kong tanggalin ito. Kapag nasira ko ito, hindi ko kayang bayaran. Huwag kang mag-alala, Miss Jones. Ang aming Crestwood Private Auction ay nakapagtransaksyon na ng 10 milyon. Pinipili namin ng isang tatanggap para sa Supreme VIP Privilege. Ikaw ang aming sapalarang napiling mapalad na nanalo. Pwede mo itong i-redeem. Talaga? Susubukan ko. Ang badge na ito ay patunay ng aming Supreme VIP Privilege. Kwalipikado ka para sa Privilege Exchange. Talaga? Gusto kong subukan ito. Ang badge na ito ang pinakamataas naming credential para sa pribilehiyo na kumakatawan sa pinakamataas na karangalan. Maligayang bati, Miss Jones. Ang badge na ito ay nagbibigay sa iyo ng pinakamataas na benepisyo at kasama na rito ang Starry Moon Jewelry Set. Maaari mo itong dalhin sa bahay, libre. Seryoso ka ba? Ang swerte ko naman. At hindi lang iyon. Ang aming Crestwood Private Auction ay nakipagtulungan din sa pinakamalaking grupo sa lungsod, ang Sterling Group, partikular sa kanilang Imperial Hotel. Malalim ang aming pakikipagtulungan. Sa ICA-24, ang hotel ay magkakaroon ng eksklusibong wedding venues na magbubukas. Kaya bakit hindi mo na lang i-book ang iyong wedding venue habang nandito ka? Ang pagkakaroon ng mamahaling jewelry set na ito ay sapat ng swerte para sa akin. Narinig ko na ang tungkol sa mga wedding venue sa Imperial Hotel. Kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa 1 bilyong piso para lang makapag-reserve. Wala talaga akong ganoong pera. Miss Jones, huwag kang mag-alala. Bahagi rin ito ng Supreme VIP Privilege. Mula sa jewelry set hanggang sa wedding venue, ang buong setup ay aming sasagutin ng buo. Lahat ng gastos ay sasagutin ng Sterling Group. Hindi ka magbabayad ng kahit 1 sentimo. Simon, narinig mo ba yon? Sabi niya, ang venue ng kasal at ang set ng alahas na ito ay libre para sa akin. Swerte talaga. Lagi ka nang maswerte. Swerte natin yan. Simula nang makilala kita, nagiging maayos ang lahat. Isang magandang pagkakataon sunod-sunod. Makinig kayo, Imperial Hotel. Ang venue sa ICA-24. Akin yan. Paumanhin, Mr. Davis. Ngunit ang venue ng kasal namin ay kasama sa Supreme VIP Privilege at ibinigay na kay Miss Jones. Hindi pwedeng ilipat ang VIP Privilege. Doble ang babayaran ko. Ibigay mo. Kami sa Crestwood ay hindi lang naghahabol ng kita. Ang privilege ay para sa eksklusibong pagtutugma. Kahit anong halaga ang dalahin mo, hindi mo pa rin ito mabibili. Nababaliw na ba kayong lahat? Tinatanggihan ang madaling pera para lang ibigay ang magagandang bagay sa mga hamak na yan.
Huwag mong isiping papayagan kang magwala dito ng marumi mong pera. Gusto mong mag-book sa Imperial Hotel? Sige. Ang pang-araw-araw na upa ay 1,000,000 piso at kailangan mong gumastos ng mahigit 1 bilyong piso. Ang mga Supreme member lang ang maaaring maging eligible. Kaya mo ba talagang bayaran yan o matugunan ang mga kwalifikasyon? Ikaw. Sa tingin mo kaya mo to o kahit kwalipikado ka? Ikaw. Hindi namin tinatanggap ang mga bastos na bagong yaman dito. Mga gwardya, palayasin siya. Ilagay mo siya sa blacklist. Bawal habang buhay. Wala ka kundi isang maliit na taga-subasta. Alam mo ba kung sino ako? Bitawan niyo ako! Isang taga-subasta? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Juan na kumukontrol sa bawat supply chain ng alahas sa Oak Haven at sa bawat auction house sa bayan. Ang mga Juan ang nangungunang pamilya sa Oak Haven. Ano sa tingin mo ang katayuan mo? Nanggugulo ka rito? Yan. Yan ang pamilyang Juan na namamayani sa industriya ng alahas at kasing puwersa ng pamilyang Sterling na kumukontrol sa economic lifeline ng Oak Haven. Hindi pwede. Tama na. Nakakadiri. Dalhin niyo siya. Maraming salamat po, Ginoong Juan. Ay nako, Ginoong CEO? Hindi. Gayunpaman, lahat ng gastos ay sasagutin ni Ginoong Sterling. Ano ang sinabi mo? Wala. Gabi-gabi akong gising para mag-install ng alahas. Pagod na ako. Uuwi na ako para magpahinga. Isama mo na ang Seaside Villa bilang overtime. Lahat ng gastos sa account ko. Kung ano ang gusto mo. Mr. Davis, iligtas mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Ililigtas ka? Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Sa tingin mo, karapat-dapat kang iligtas. Mr. Davis, hindi ka pwedeng manood lang habang namamatay ako. Noon, para matulungan kitang makontrolin si Nora, hindi ako nagdalawang isip na ubusin ang mga yaman ng pamilyang Jones para tulungan ka. Palagi akong nandyan para bantayan siya. Para sa'yo. Talagang nasa panig kita. At ngayon, binabanggit mo pa yan. Kung hindi dahil sa pamilyang Jones, sa mga walang kwentang to, na hindi man lang makapagpigil sa isang babae, hayaan si Nora na makipag-hangout sa taong hamak na yon araw-araw, kumakapit na parang malagkit. Ginagawa akong katawa-tawa saan man ako pumunta. Mr. Davis, huminahon ka muna. May paraan ako. Kaya kong gawing kusang loob na sumilong sa kama mo at mapasailalim sa awa mo. Anong nagbibigay sa'yo ng kumpiyansa? Para sabihin sa akin ang mga ganyang bagay, siya at yung lalaking yon ay itinakda ang ika-24 para sa kasal nila. Ang kailangan ko lang gawin ay gumalaw ng mga pisi sa mismong araw at putulin ang kanyang daan palabas. Ginagarantiya kong wala na siyang mapupuntahan, mapipilitang lumapit sa'yo para humingi ng tulong. Nakaka-interes yan. Gawin mo ang sinasabi mo. Mr. Sterling, tubig mo. Ipasa mo sa akin ang agenda. Titingnan ko ito. Sigurado ka ba na kinain niya iyon? Wala siyang kahinalaan? Huminahon ka. Dapat epekto na ngayon ang gamot. Dapat tulog na siya ngayon. Walang palpak. Gago. Hinahamon mo ako? Ngayon, ililibing kita. Tingnan natin kung paano mo ako ipapakulong. Kakaiba ito. Palaging makinis ang mga kamay ni Simon. Paano naging ganito kagaspang? At may kalyo pa? At hindi ba ito ang araw ng kasal natin? Bakit walang bisita? Anong ginagawa mo dito? Ang iyong nobyo. Sino pa ba? Nasaan si Simon? Anong ginawa mo sa kanya? Malamang ayaw niyang pakasalan ka. Isang heres na walang pera tulad mo. Nag-empake siya at tumakbo. Ayaw niyang mapahiya ka. Kaya, narito ako para sa kanya upang dumalo sa kasal na ito. Kasinungalingan iyan. Hindi ganoon si Simon. Hindi niya ako pababayaan. Ikakasal ka sa akin. Kalimutan mo na ang gago na iyon. Nakatali na siya para sa'yo. Ayon sa napag-usapan, ilipat mo na ang pera sa akin. At ayusin mo ang pag-alis ko sa bansa.
Ikaw ang nagpalis sa akin noon. Ngayon, nasa amin ka na. Mr. Davis, nahuli na namin siya. Nagbigay na ng utos si Mr. Davis. Kapag naibigay mo na ang hostage, ikaw na walang kwentang aso, ay wala nang halaga. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang ang pamilyang Davis ay gustong magtanggal sa akin ngayon? Ako ang humuli sa kanya, para sa inyo! Maaari mong ipagpaliban ang usapang yan sa kabilang buhay. Sige, kung hindi ninyo ako pabubuhay, papatayin ko siya. Tingnan natin kung paano ninyo i-explain kay Luke ang pag-uwi ng bangkay. Ikaw, paano ka nagising? Paano ka nagising? Ang gamot na yon ay dapat na nagpatulog sa'yo ng ilang oras. Paano ito nangyari? Hindi ako sasabay sa maliit mong palabas. Ako ang magwawakas sa huling tumakas mula sa pamilyang Jones. Sino ang may lakas ng loob na hawakan si Nora? Gagawin kong impyerno ang buhay ng sinumang mambubuli kay Nora. Arestuhin sila. Ang pamilyang Davis at ang kumpanya na sanhi ng aksidente ko sa kotse ay lihim na nagtutulungan. Ang dokumentong ito ay ebidensya ng kanilang ilegal na transaksyon sa nakaraang mga taon. Ang mga taong ito ay magkakasabwat, magkasanib ang paggawa. Ang gago at matandang si Arthur ay kasangkot din. Patayin mo rin siya. Sundin ang mga bakas sa dokumento at ipagpatuloy ang investigasyon. Ikulong ang buong grupong ito at walang dapat makatakas. Opo, Mr. Sterling. Aayusin ko ito kaagad. Pakawalan mo ako. Nora, kung maglalakas loob kang lumabas sa pintuang iyan, Simon, hindi siya makakalabas ng buhay ngayong araw. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ginawa mo kay Simon? Mag-isip kang mabuti. Ang buhay niya ay nasa kamay ko na. Halimaw ka. Sumpain kang mamatay ng kahabag-habag. Sige, suntukin mo ako. Sige, sumpain mo ako. Wala akong gustong bagay o tao sa mundong ito na ako. Si Luke ang hindi ko makukuha. Maging babae mo na lang. Maging masunurin at manatili sa tabi ko. Saka lang. Hahayaan kong si Simon ay mabuhay ng ligtas. Kung maglalakas loob kang sumuway, ngayong araw na ang katapusan niya. Sige, gagawin ko. Ngayon, pakawalan mo si Simon. Pakawalan? Ano bang nagmamadali? Kapag nasarapan na ako sa'yo at nasaya na ako, saka ko iisipin na hayaang mabuhay siya. Baka madismaya ka lang. Simon! Simon! Ayos ka lang? Paano ka nakarating dito? Hindi ka dapat. Oh? Nakikita mo akong nakatayo rito ng maayos? Nasasaktan ka ba? Pinapagkatiwalaan ko ang mga tauhan ko na ikulong ka ng mabuti. Paano nangyari yon? So, ibig mong sabihin dapat nakakulong ako ng mga tauhan mo at hindi nakatayo mismo sa harap mo? Sa mga hamak mong tauhan at sa kanilang mga baguhan na kakayahan? Akala mo makukulong mo ako? Sige, kung nandito ka na rin lang, hahayaan kitang panoorin ang babaeng mahal mo na maging asawa ko. Mga guwardiya, pumasok kayo. Balihin niyo ang dalawang paa niya. Paluhurin siya at panoorin kung paano ang babaeng mahal niya ay pakakasalan ako. Nasaan na ang lahat? Magtipid ka na lang ng hininga. Hindi sila darating. Anong ginagawa mo? Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Davis. Kung gagalawin mo ako, pagsisisihan mo yan ng papa ko. Papa? Hindi mo pa rin alam? Ang papa mo mismo ay nasa malaking problema. Hindi na niya maaasikaso ang kalokohan mo. Anong ginawa mo sa papa ko? Bakit hindi mo na lang siya tawagan at tanungin? Kumusta? Papa, Ikaw, kahihiyan. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang buong pamilyang Davis natin ay pinag-iinitan na ng buong mundo ng negosyo. Ganap ng bangkarote ang kumpanya. At napakaraming utang ang naiwan sa atin. Anong lakas ng loob mo para tawagan ako? Mula ngayon, hindi ka na anak ng pamilyang Davis. Walang utang na loob na kahihiyan. imposible. Paano pwedeng mabangkarote ang pamilyang Davis natin? Simula pa lang ito. Ang pamilyang Davis ninyo ay nakipagsabuatan sa ibang kumpanya, ginamit ang pondo para sa iligal na transaksyon.
Naipasa na namin ang lahat ng ebidensya sa korte. Ang pamilyang Davis ay lubusang mawawasak. Ang pangalan nito'y magpakailanman mangingitim at wala nang matatayuan. Huwag mo akong bolahin. Ito ang pinakasekretong bagay ng pamilyang Davis namin. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ikaw na isang pulubi. Bola ba? Ikaw ang dapat na nakakaalam nito. Sino ka? Sino ka talaga? Mr. Sterling, pasensya na po at nahuli ako. Kaya parusahan ninyo po ako ayon sa inyong kagustuhan. Hindi pwede. Ikaw ang CEO ng Sterling Empire? CEO ng Sterling Empire? Sapat na ba yun para maging karapat-dapat ako na makahawak sa mga top secret na file ng pamilyang Davis? Papatayin ko lahat ng operasyon mo. Ngayon na, bawat negosyong may pangalang Davis. At ibibigay ko ang lahat ng ebidensyang ito direkta sa mga autoridad. Sisiguraduhin kong ang Davis Group ay hindi na muling tatapak sa Oak Haven. Oo. Lahat umatras. Ngayon! Isang hakbang pa at susunggaban ko siya. Luke, Kung may problema ka, ako ang harapin mo. kahit ako ay bumagsak, may isasama akong babagsak. Gusto mo siyang iligtas? Yan ba? Sige, panoorin mo akong makalabas dito ng buhay. Ikaw. Luke, isusumpa kita. Sana madulas ka at mahulog. Tumahimik ka. Ayos ka lang ba? Masakit ba ang leeg mo? Okay lang ako. Luke, ikaw ang may kasalanan nito. At wala kang ibang masisisi. Ang taong tulad mo, na nang-aapi ng mahihina at nagtatago sa pangalan ng pamilya mo para mangbuli, sa buong buhay mo, maaari kang mabulok sa bilangguan at pag-isipan ang mga ginawa mo. Nora, alam mo, itong singsing na ito, palagi ko itong dala. May sasabihin ako sa'yo. Gusto kitang pakasalan. Bilang Simon Sterling. Nora, pakakasalan mo ba ako at magiging asawa ko? Ang tanging isa? Oh,